Okay. 28. Sama natin yung 27. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Kita na po sa unahan. Okay, ready, read. And when they had brought them, they set them before the council. And the high priest asked them. At nang kanilang mga dala sila, ay kanilang iniharap sa Sanhedrin. At tinanong sila ng dakilang sacerdote. Huwag natin basahin Tagalog. Saying, did not we straightly command you that you should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. 29. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Basahin natin ulit. 29. Ready? Sabi-sabi natin lakasan. Then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Pagpalaan ng Panginoon kanyang mga salita, be seated. Background ng story. Alam natin, nagsinungaling si Ananias at si Sapphira. Sapagat nung nalaman nila at nakita nila, si Barnabas, makinig po, makinig, alam mo na magkikwentuhan, pwede bang kayong tatlong boys dito kayo sa unahan? Si pastor nagsasabi, pastor nyo nagsasabi. Lumabas ka na lang kung ayaw mong sumunod sa pastor mo. Okay lang. Hindi kayo susunod, okay lang sa akin. Mabawasan tayo. Okay lang sa akin mga kapatid. 7 years din, hindi ka pa rin lumalago. Matigas pa rin ang ulo. Okay lang. Papalitan kayo ng paano na mas matino. Amen? At baka totoo pa. Totoong Krisyano. Okay? Pag sinabihan kayo ng pastor nyo, sunod na. Amen? Okay. Mahal po kayo. Buti nga, may nagpapaalala sa inyong pastor eh. Okay? Kasi pag di ko kayo pinaalalahanan, o sige, maghanap kayo ng pastor na gusto nyo at lalambay, ay hilehin kayo. Okay lang. Okay. Now, back on the story. Ayan. Si Barnabas nagbenta ng lupa, di ba? Oh, ginaya ni Sapphira, Ananias. Okay? Binigay ni Barnabas ng buo yung pinagbentahan ng lupa. Doon sa simbahan, sa congregation. Sa mga apostoles. Aba yung dalawa nag-usap. Ano nangyari? Magsinungaling tayo. To cut the story short, yung dalawang mag-asawa nagsinungaling, nagnakaw sa Panginoon. Di ba paso pera nila yon? Kaninong pera yon? Pera yun ng Panginoon. Amen? Pinagkatiwala lang sa kanila. Yung bahay nila, lupa nila, binentahan, sabi nila, pangako nila sa Panginoon, ibibigay nila ng buo. Tama? Nagkasundo sila. Pero, nagkasundo rin sila na pagnakawan ng Panginoon. Tandaan, ang Diyos galit sa magnanakaw. Ilang tao na sa Old Testament at New Testament ang pinatay ng Diyos dahil sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Nakuha po? So yun, ano nangyari? Pagkatapos son, namangha, nahintakutan yung mga miyembro sa church. Huwag natin silang gayahin, At doon gumawa ang Diyos ng marami pang milagro sa simbahan. Dahil sila ay natakot at sumunod sa Panginoon. Amen? Pag ang mga Krisyano may malaking takot sa Diyos, mga kapatid. Gagawa ang Diyos ng dakilang bahagi sa simbahan. Okay, pagkatapos so, mga kapatid, nangaral sila, nangaral. Abay, pinagbawalan sila ng mga high priest. Ano sabi ng high priest? Hindi ba sinabi ko sa inyo, we straightly command you that you should not teach in this name? Di ba sinabi sa inyo, huwag na kayo magturo, huwag na kayo mag-preach sa pangalan ni Jesus? Huwag tayo magtaka kung bakit ngayon, kahit sa ibang bansa, pinagbabawal ang salitang Jesus. Saan ba to sa England? Bawal mong banggitin ang pangalang Jesus. Grabe, no? Sa England. Huwag tayong magtaka. Mga kapatid, hindi bago to. Maraming umuupo sa Diyos. Di ba pinagbawalan namin kayo? Hinigpitan namin pagbawal sa inyo. Huwag kayo magtuturo sa ngalan ni Jesus. Okay?
Sapagkat inyong, kumbaga, pinuno ang Jerusalem lahat, pinagsasabihan nyo. Kumbaga, ng inyong mga aral, sabi ng high priest, pinipigilan sila at pinagbawalan sila. Makinig, ito ang mga kailangan nating Kristyano. Listen. And Peter and other apostles answered and said, basahin natin malakas sabay-sabay, we ought to obey God rather than men. Ano sabi ni Pedro at ng mga apostol? Masusundin namin ang Diyos kaysa sa tao. O Kristyano ng tindig mo, young people, kahit adult, pag-araw ng linggo, ano yun? Recognition Day? Hindi ko kayo pinapayagan. Bakit? Sabi ng Biblia eh. We ought to obey God rather than men. Teka, nakalimot ka ba? Sino nag-ingat sa'yo sa buong isang taon? Kumalinga sa'yo. Nagbigay sa'yo ng hininga. Pag alis mo sa school, pagpasok mo, iningatan ka ng Diyos. Sa pag-aaral mo, sino nagbigay sa'yo ng kalakasan talino? Sino? Okay, ang Diyos. Sino nagbigay sa'yo ng reward? Kanino galing yun? Sa'yo? Hello? Sa Diyos pa rin yun. Tapos recognition. Gatiting na bakal na plated, na gold yan. Nilagyan ng ribbon. Binigyan ka ng kahit i-print pa kita dyan ng 100 certificate, award eh. Gusto mo isang rim na bond paper eh. Ibigay ko sa'yo, full certificate mo eh. Kaya kong i-print yun eh. Ipagpapalit mo ang Diyos araw ng Panginoon sa'yo. Pagkatapos ang kabutihan niya sa'yo, ito yung nakapublic tayo. Mga taga-DepEd, huwag niyong kainin ang araw ng linggo. Sa Panginoon yan. Amen. Abay, mahiya kayo sa DepEd, mga teachers. Amen. Kung sino yung mata sa DepEd, mahiya kayo. Matakot kayo sa Diyos. Principal, teachers, matakot kayo sa Diyos. Ang linggo ay araw ng Diyos. Amen. Pati nga Sabado, kinukuha niyo pa araw ng mga anak namin eh. Marinig niyo yan. Mga wala kayong takot sa Diyos. Pag ang namumuno hindi Kristyano, napag-usapan na Martes 16, babaguhin nyo, nagbago po kasing araw ng venue. Wala po kaming pakialam. Masusundin namin ang Diyos ng Biblia kaysa sa inyo. Ay, buti na lang, hindi kay Rapi tulang, bentulo to. Abay, pambira araw ng Diyos, kakainin nyo. Siyempre, kasama kami mga magulang. Kung hindi Kristyano, okay lang sa kanila. Pero kami po'y Kristyano sa mga teachers ang kikinig. Pasa nyo to sa mga teachers nyo. Tambalusin ko sila ng Biblia eh. Libasa, wala kayong mga takot sa Diyos eh. Kayong mga Kristyano, sige, umatin kayo, huwag na kayong babalik dito. Subukan nyo. Pag araw ng linggo, kinuha nyo para sa ibang bagay, okay lang sa akin, umalis ka na. Ibig sabihin, hindi ka natatakot sa Diyos. Wala kang malalim na pagmamahal sa Diyos. Kahit isang sako pa ng gintong award mo, kahit si Presidente Marcos ang magbigay sa iyo, araw ng Diyos, wala ka sa pananambahan. Bay, ayoko na magsalita, baka kung ano pa eh. Sabi rito ni Peter at ng kanyang apostoles, we ought to obey God rather than men. Yun mga kailangan nating Kristyano, mga young people, adult, hello. Mahiya ka sa Diyos. Amen? Mahiya tayo sa Diyos. Pati araw ng Diyos, kukunin niya. Ako po'y simula naging pastor dito sa lugar ng Tagaytay. Niyaya ako ng mga member, pastor, sumama kayo sa outing linggo. Naintindihan ko bago eh. Hindi. Araw ng linggo yan eh. Hindi pwede. Mamahal mo sa buhay, Brad, ikaw lang ang wala. Maliligo kami sa beach. Sasama ka ba? Hindi. Siyempre, labans mo, tagal mong hindi nakikita. Di ba mga kapatid mo? Tama? Pero sabi ng Bible,
we ought to obey God rather than men. Nakatakot ka nga eh. Baka umating ka ron. Tapos may bomba. Hindi mo alam kung anong pwede mangyari doon eh. Pero pag nasa Panginoon ka, safe ka. Amen. Hindi mo alam eh. Nakapatid eh. Pag nagkagulo doon. Pag nasa kalooban ka ng Diyos, tandaan to, safe ka. Hindi ka mangangamba. Pero once na lumaban ka, hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos, alam mong anak ka ng Diyos, alam mong Kristyano ka, mag-ingat ka. You are stepping your one foot in danger. Pero yung mga sumunod sa Bible, sa Panginoon, napahamak ba? Hindi ko sinasabing, Pastor, ang ano mo naman, ang usapan doon, araw ng Diyos. Amen? Amen. Pananambahan. Sino ba sa'yo mas mahalaga? Yung kakarampot na bagay? Mapalakpakan ka ng tao? Nandito lang yan. Tapos nilabanan mo ang Diyos. Hindi mo ginawa kalooban niya. Yung people, isip-isip. Nakuha. Kailangan natin mga Kristyano tatayo sa kalooban ng Diyos. Nakuha po. Yun ang kailangan natin Kristyano. We ought to obey God rather than men. Kahit pa sa may mga trabaho, kahit boss mo pa yan, tumindig ka, I ought to obey God rather than men. Pastor, pagpapalit mo, magkano isang araw? Di ba, pagkalinggo? Pastor, double pay. Problema nila maghanap. Amen? Kung sino mag-duty. Ikaw, mananagot ka sa Diyos. Hello? Young people, pasalamat kayo nagpapaalala ang inyong pastor. Pasalamat kayo ang inyong pastor nagsisikap na tumindig sa katotohanan. Amen. Pag hindi kami tumindig, mga kapatid, at hinayaan namin kayo, ano pa't tinawag kaming lingkod ng Diyos at nagpapastor at hindi kayo pastoran? Nakuha, mga kapatid. Wag. We ought to be God rather than men. We ought to fear God rather than men. Ibang daming halimbawa sa Bible, Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi lang palakpak ng hari, buong bansa ng Babylon, ang laking empire doon, papalakpak sa kanila. Pambira yan lang. Ilan lang yan. Ito pambira, magagaling na mga young people yun eh. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel. Mga mahuhusay yun, mga wise sila. Kahit sa pagkain, sa mga ginagawa, kaya nga yung tingin sa kanila ng hari, grabe. Tumitindig sa katotohanan, may panindigan eh. Pambira, nagpautos ang hari na lahat sumamba sa libutong pinagawa ko. Hari yun. Hindi lang yung principal. Hindi lang yung teacher mo. Hari yun ng napakalaking empire. Golden Empire. Ang Babylonian Empire. Abay, ano sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego? Mahal na hari, alam po namin ang utos mo. Yun simple lang hindi pumunta. Gaganon lang sila. Tapos, yuyukod lang sila. Tapos, mga ilang minuto lang. Hello? Wala silang matatanggap. Yuyukod lang sila ng gano'n. Bulto. Hari ang nag-utos. Alam niyo ang batas? Opo, mahal na hari. Pero hindi pa rin po kami luluhod. Ano sabi ng apat? Kasi si Daniel, nauna na, pinakain na sila yun, di ba? Hindi siya lumuhod doon eh. Hindi siya, pag nagpe-pray siya, nandun siya nakatingin sa bahay ng Jerusalem eh.
Anong din tong tatlo? Ano sabi ng tatlo? Iligtas man kami ng Diyos namin. Isipin nyo to ha. Iligtas man kami o hindi. Mahal na hari, hindi pa rin po kami luluhod. Tinapon sila sa uno ng apoy. Pinainit ng 7 beses. Sino-sinod nila? Young people, sino-sinod nila? Safe sila, hindi? Paano na lang kaya kung lumuhod sila, bro, no? Hello. Mga kapatid, namili tayo. We ought to obey God rather than men. Young people ka man, adult ka man, masundin natin ang kalooban ng Diyos pagka-utos niya. Amen. Mas safe ka pag nasa kalooban ka ng Diyos. Pero pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos, mayayari ka. Kung meron sino ang Diyos natin, lumikha ng buong kalawakan, buong mundo, nagbigay sa'yo ng buhay. First love ka niya. Hello? Balikan mo creation. Lahat nilikha para sa tao, para sa iyo. Ano sabi nun? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, with all thy strength. Oh. Sasawayin mo pa nun araw niya. Ano sabi sa Hebrews 10:25? Not forsaking the assembling of ourselves. Huwag mong isawalang bahala. Huwag mong ipagpalit ang pagtitipon ng pananambahan sa anumang bagay. Yun pa lang, sige. Hindi ko kayo pinapayagan. Bakit, Pastor? Hindi kayo pinapayagan ng salita ng Diyos tayo. Okay lang, Pastor. Naimbitahan tayo doon. Mananambahan din doon. O, walang problema. Para nambahan yun eh. Simbahan din yung pupuntahan mo eh. Pero yung sa ibang bagay, ibang usapan yun. Young people, I want what's best for you. And that best, mga kapatid, must be according to God's will. Kung sa'yo, okay lang yun. Kung yun ang best mo, ay, ewan ko kung Kristyano ka. Talaga. Pangalawa, kung susundin mo ang kalooban mo, nagpapakita lamang yun na rebelde ka sa Diyos. Wala kang pagmamahal sa Kanya. Muna mo siya. Go. Kung gusto mo, hindi kita pipilitin. Pero this is my stand. I ought to obey God rather than men. I hope and pray, mga kapatid, you ought also to obey God rather than men. Why? Because that is what the Bible is teaching us. The Bible is truth. Amen? Amen. Katotohanan to. Meron pa bang gagaling pa sa Biblia? Sa salita ng Diyos? Amen? Sa turo ng tao lamang? O sino mong filosofiya? Philosophers? Wala. Pag kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, you will be safe. Amen? Pangalawa, you will be blessed. Pangatlo, you will be protected. Amen. Pang-apat pa nga, you will be rewarded. Why? Gusto. Sino natin ito? Okay? Ayaw pong lahat ay tumayo. Manalangin tayo. Aming Ama, Diyos naming banal, tulungan mo kami na tumindig sa tama. Mga young people na ito, mas piliin nila, O Diyos, ang kalooban mo, ang katotohanan. Battle sa panahong ito, grabe ang kaaway sa impluensya. Pero Panginoon, talo na siya eh. Bago palikayin ng buong kalawakan, tinalo mo na siya pang before the foundation of the world. At itatapon mo siya sa lawa ng apoy magpakailanman. Lahat ng anghel na nagrebelde sa iyo, nakatakda na silang itapon sa lawa ng apoy. Panginoon, help us to stand. Especially this day, today, at this present time, that we ought to obey you, Father. We ought to obey your words, the Bible, rather than men. We ought to fear you, O God, far above all.
Amen. Sapagat kayo po ang aming Diyos, kung wala ka, wala kami may pagmamalaki at wala kami may magagawa. Pero dalangin ko, ito rin po ang ilagay niyo sa puso ng iyong mga anak, young people man o adults sa amin, Panginoon. Humindig kami sa tama. Mamili kami kung anong tama at nararapat. At panindigan namin ang tama. Bakit? Sapagat ito'y kalooban mo. Hindi kami mapapaya. Ang mapapaya, yung mga hindi sumusunod sa iyo. O Panginoon, tulungan mo kami at purihin ka. Salamat po sa paalala mo sa amin, Diyos, sa gabi ito. Ang aming dalangin at sama sa ngalan ni Jesus. Amen. May be seated. Tawag tayo ng ating mga ushers. Ayan. So mga kapatid, ito, sabihin ko na ngayon. Listen, I am sorry. Ako'y nagdadalawang isip sa ating sasakyan. Una, hindi paggawa. Pangalawa, sa totoo lang, hindi ko pa na-travel ng ganong kalayo. Bakit? Pangatlo, alam ko yung may natanggal dyan sa ilalim. Yung natanggal, nawala yung original na pyesa. Pinalitan ko lang ng takip ng soft drinks para lang magawa ng paraan. Yung ider. Sorry. Wait lang. Ayan. Okay. So, para sa ating mga kapatiran, ayan. Paalala. Yan po yung ating schedule of services. Makita lang natin. Ayan. Pwede i-screenshot sa mga nasa online. Ayan. Every Wednesday ang ating sama-samang pananalangin. Dalangin ko mga kapatid. Bye. Gawin natin ito, ugaliin natin na tayo po ay makarating sa ating mga pananambahan. Ayan. Para sa may mga anak na magpapaschedule ng dedication, baptism, magpapakasal, house blessing, business dedication, Bible studies, funeral service, and such alike, hanapin niyo lang si Becca, si CJ, para ma-schedule natin. Okay? 47 days na lang ating before our 7th founding celebration. And also our sacrificial thanksgiving Sunday. CJ, bigyan nyo na yan. Asan? Ayan. Yung ano natin, yung ating invitation sa young people. So yung mga kapatid, nabanggit ko na. CJ.